Kapaskuhan, pwede bang pakisabi sa 3 hanggang 5 tao, maligayang Pasko, Maligayang Merry Christmas. Pasko. Sige, pakibati na po natin ng bawat isa. Merry Christmas, everyone. And from your pastors, from me and my wife, Pastor Manel, kami po'y bumabati na sa inyo. No, 16 days to go ng happy and blessed Merry Christmas, JTG Manila Church family. Tayo pong lahat ay makakaupo. Siguro, i-plug ko na rin pong muli at ipaalala ang ating pong magiging celebration ng ating family for our Christmas party will be on December 25. Okay, so December 25 po, alas 4 ng hapon, we are inviting all our members, pati yung mga kamag-anak nyo po, kapamilya nyo, dalhin po natin lahat sila rito. At tayo pong lahat bilang isang pamilya ay magse-celebrate ng ating pong Kapaskuhan. Isa po sa lagi nating goal, tuwing Kapaskuhan, lahat ng dadalo ay uuwi ng may regalo. Wow! Amen! Alam nyo kasi talaga kapag tuwing Pasko, dan tayo excited no? Yung tinatawag na regalo. Okay? Pero minsan, yung binalot na regalo, hindi natin expected kung ano yung laman. Parang yung isang lalaking dumalo doon sa isang Christmas party at nung nagkaroon sila ng exchange gift, nakuha niya ay parang talagang excited siyang buksan. Pakipindot. No? So nakita niya yung pagkakabalot, parang may wire pa No? Monitor ng computer. Pero nung binuksan niya ito, ang laman pala ay binalot lang kung ano-ano na magmumukhang monitor. No, minsan ganyan yung ating expectation. Grabe yung taas, pero nung binuksan, hindi pala yon. Pero may mga regalo naman na obvious kung ano yung laman ng regalo. No? Parang yan, hindi mo na kailangan pang kabisaduhin kung ano yung laman ng regalong yan. Obviously, yan ay hanger, ito ay face mask, ito naman ay, pitchel. Okay, so, nakaka-excite magbigay ng regalo, lalo kapag ang binibigyan mo ay yung mahal mo sa buhay, binibigyan mo ay yung mga taong na-appreciate yung ibinibigay na regalo sa'yo. Sapagkat ang katotohanan, handa naman kayo makinig ng Word of God? Ang Kapaskuhan, Christmas is a story of giving. Ang Kapaskuhan ay kwento ng pagbibigay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Kapaskuhan is a story of giving. Alam natin itong talatang ito in John chapter 3 verse 16, New King James Version. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kwento ng ating Panginoong Yesus, kaya siya naging tao, sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig sa atin, kaya siya nagbigay. At si Jesus ay regalo ng Ama na nakabalot sa isang sanggol na bata. So si Jesus ang regalo sa atin ng Diyos. Parang hindi kayo excited doon Amen. Minsan mas excited pa tayo sa regalo na bike, motor, no? Computer, cellphone, iPhone 17. No? Parang sarap makatanggap ng ganyang regalo. Pero pag sinabi mong si Jesus ang regalo, parang hindi tayo masyadong excited. So kaya may Christmas dahil ang Ama ang unang nagbigay ng regalo. At ang regalo na yon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Now listen, si Jesus na regalo ng Ama, ay si Jesus ay nagbigay din ng regalo. Okay? At yun ang ating pag-uusapan. The gift of Jesus, we didn't know we were missing. Regalo ng Panginoong Jesus na minsan, hindi natin nakikitang wala pala ito sa atin. Or hindi natin ito na-enjoy. O hindi natin ito, wala sa atin ito. We are missing this gift of Jesus. Kasi akala natin, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Nang dumating ang Panginoong Yesus, akala natin ang ibinigay niya sa atin ay peace, kapayapaan,
para bagang maging mapayapa ang buhay natin. Di ba kaya kapag dating ng Kapaskuhan, ang iba ang ginogol ay mapayapa ang pamilya. Kasi iniisip natin, si Jesus ay naparito para sa kapayapaan. Ang iba naman ang iniisip, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang ibinigay niya ay kasaganaan or pera. Sa iba naman, ang pagdating ng Panginoong Jesus ay nangangahulugan ng kagalingan or healing sa isip, sa katawan. O sa iba, ang pagdating ng Panginoong Jesus ay nangangahulugan ng katagumpayan ng buhay. Okay? Now listen, lahat ng ito, yes, of course, ibinigay at ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pero lahat ng yan ay nakabalot pa rin. Nandiyan kayo? Sa katotohanan na kung ano talaga ang iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Handa ba kayo mag-aral at matuto mula sa Word of God? Sabi ng John chapter 10, verse 10, letter B. Okay? Kasi yung first part niyan, yung letter A, Satan came here to steal, to kill, and to destroy. Or sa Tagalog, naparito si Satanas para magnakaw, pumatay, at magwasak. Sa letter B, sumunod na sinabi doon, sabi ng Panginoong Jesus. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Again, basahin natin ng may pag-unawa. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Naparito ako upang magbigay ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. So dito makikita natin na ang binibigay ng Panginoong Hesus ay hindi po naparito siya to give a better life. So Jesus did not say, I came to give a better life. But He said, I came to give you life. Sabi mo sa katabi mo, naparito si Jesus para magbigay ng buhay. Because the problem of humanity, listen to me, is not lack of blessing. Ang problema ng tao, hindi dahil kulang-kulang tayo ng mga bagay na kailangan mo. Material, pera, damit, kaibigan, relasyon. Ang problema ng maraming tao ay ang problema ng buhay. And the tragedy is this: many people are alive but not living. Okay? Please understand. Maraming tao, buhay nga, pero parang walang buhay. O tingnan mo yung katabi mo ngayon, ayan. Parang zombie minsan. No? Yan ang buhay ng maraming mga tao. Maraming tao humihinga, nagbibihes, kumakain, lumalakad, nagtatrabaho. Araw-araw yun ang kanilang ginagawa. Pero ang katotohanan, wala silang buhay. Nandiyan kayo? At gusto natin, lalo tayong mga Kristiyano, listen to me, gusto natin ay kasaganaan. Sino bang ayaw nun? Gusto natin ng abundant life. Yung para bagang hindi tayo nauubusan. Pero mamaya pauunawa natin ano ba yung ibig sabihin ng I came to give you abundant life. Dahil bago ka bigyan ni Jesus ng abundance, kailangan mo munang matanggap ay buhay. Before Jesus gives you abundance, He first gives you life. Okay? Now, tignan natin sa Bible. What is life in the biblical perspective? Okay? Ano nga ba ang ibig sabihin kapag kayong sinabi ng Panginoong Hesus ay came to give life? Ano ang ibig sabihin ng life na yon? Sa biblical life, ibig sabihin nun is Zoe. Is God's life shared with man. Nang nilalang ng Diyos ang tao, naalala nyo, hiningahan niya ito at binigyan niya ng buhay. Hininga, ibig sabihin buhay mula sa Diyos. Sa Bible, may tatlong klase ng life. Sa Gregong salita, ang life ay may tatlong kahulugan. Number 1 is bios or physical life, routine, trabaho, daily living. Pangalawang kahulugan ng buhay sa Bible is psyche or yung soul life, psychological life.
emotions, mind, and feelings. At yung pangatlo is Zoe, the life of God Himself. At yan ang maraming wala sa tao. Yung Zoe, yung life from God Himself. Kasi maaaring meron ka namang buhay, nakakahinga ka, nagtatrabaho ka, kumikilos ka araw-araw. No? Yun yung bios. Okay? Na meron ka niyan. Yung iba naman may psych o yung soul life o psychological life. Nakapag-iisip ka, nasasaktan ka, kaya mong magmahal, kaya mong magalit. Pero kahit meron kang buhay na bios and psych, pero yung Zoe, which is the life of God, the breath of life, ay wala sa iyo sapagkat yan ay manggagaling lamang sa Diyos. Anong sabi ng John chapter 1 verse 4? In Him was life, and that life was the light of all mankind. John 1 verse 4 to 5, sabi sa Tagalog, nasa Kanya ang buhay. Sabay-sabay nga natin sabihin, ituro natin na kay Jesus ang buhay. Nasa Kanya ang buhay. Okay? At ang buhay, ang siyang ilaw ng mga tao. So what's the point? Listen to me, tingkahin lang sa akin. Pwede meron kang bios, may psych ka, ibig sabihin, humihinga ka, kumakain ka, naglalakad ka, kaya mong yumakap, kaya mong magmahal, emotional, buhay ka. Pero yung life na mula sa Diyos, hello? Na siyang magiging liwanag sa buhay mo. Kaya maraming tao kahit mayaman, parang walang buhay. Ang daming karelasyon. Hello? Pero hindi nasasapatan. Nanya kayo? Parang isang lalaking pumunta doon sa simbahan at nagkumpisal kay Father. Sabi niya, Father, please forgive me, pray for me. Kasi sobrang babaero ko. Lahat ng mga babae dito sa ating bayan ay naging karelasyon ko at nahalikan ko na. Sabi ni Father, talaga? Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi po, totoo po yun. Hindi po sa magmamalaki, totoo po yun. Talaga? Sige po, sabi nung lalaki, magsabi po kayo na makakilala niyong babae dito sa bayan natin. At pag nagsabi ako ng, nahalikan ko na po yun. Talaga, jabang mo ha. O si Maria, si Marta, si Lorna, Aba, naubos na lahat ng mga babaeng nandun sa bahay nakakilala ni Father. Ahem ng ahem itong lalaki. Hanggang sa dulo, sabi niya, ay Father, pasensya po, nagsinungaling ako. Hindi po totoo lahat ng yon. Kasi meron pa akong isang babaeng hindi nahalikan sa bayan natin. At yun, si Mother Teresa. Sabi ni Father, ahem. Bisa nakala natin, pag punong-puno ka ng relasyon, buhay ka. Pag punong-puno ka ng pagpapala, maliwanag ang buhay mo. Pero yung liwanag na nanggagaling sa Diyos na may buhay, nagliliwanag verse 5 sa kadiliman ng ilaw, hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So merong liwanag o may buhay na may liwanag. Okay? Sabi mo sa kanila mo, may buhay na may liwanag. Kasi kahit buhay ka ngayon, o kurutin mo yung katabi mo, sige nga yung malakas na kurot, binibigyan kita ng karapan ng kurutin siya, sige yan. Di ba naaaray siya? Buhay buhay siya Buhay. Okay? Pero minsan, ang tao kahit humahalakhak, tumatawa, nakangiti, may kausap ba ako rito? Punong-puno ng karelasyon, mga material na bagay ay nasa kanya. Anong ahem? Pero wala yung buhay na liwanag. And listen to me, yan ang nawala, nakikinig mo ba kayo? Sa tao. At yan ang gustong ibigay ng Panginoong Hesus. Yan yung regalong dala-dala ng ating Panginoong Hesukristo. Naalala nyo nang nilikha ng Diyos ang tao, from Genesis chapter 1, nilikha niya ang lahat ng bagay na mabuti. Mula sa simula, from day 1 to day 6, nilikha niya ang lahat ng bagay at nilikha niya si Eva at Adan. At sabi ng Diyos, sa tao,
mayroong puno doon sa hardin na hindi nyo kakainin. Sapagkat sa oras na ito'y kainin nyo, kayo ay mamamatay. Ito'y sa Genesis chapter 2, verse 17. But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat from it, you will surely die. Kaya pala dumating at kailangan dumating ni Jesus na may dalang buhay. Zoe na mula sa buhay, mula sa Diyos, sapagkat ang tao ay nagkasala at dahil sa kasalanan ni Eva at Adan, lahat ng tao ngayon ay dumating ang kamatayan. Malino na sinabi na po sa Pablo yan, 1 Corinthians 15 verse 22, for as in Adam, all die. Dahil kay Adan, lahat ng tao ngayon ay patay. Lahat ng taong walang Panginoong Jesus sa kanilang buhay ay patay. Kahit sabihin mo, sabi ko nga paulit-ulit, mihinga ka, nakangiti ka, no? Ikaw ay masaya tuwing nasa disco, nasa bar, nasa kaibigan, nasa inuman. Pero there's something inside of you na patay. May something inside of you na may kakulangan. May kausap ako rito? So, humanity lost life, not just morality. Ang nawala sa tao ay buhay mula sa Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos, Adan, Eva, pag kinain yung bungang yan, walang pagsalang-alang, kayo ay mamamatay. Nung kinain ni Eva at Adan, namatay ba sila agad physical? Hindi. Inabot pa nga sila ng 900 plus years na buhay. Pero ano yung nawala sa kanila? Yung buhay mula sa Diyos. So anong nawala sa tao? The loss of life, not just morality. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Dahil sa inyong kasalanan, kayo ay namatay. Okay? Kaya may mga tao, sabi nga natin, alive but not living. Kahit religious na tao ka pa. Because religion cannot give you life. Nandiyan kayo? Kahit pasukin mo lahat ng relihiyon. Nandiyan kayo? Kahit lahat ng sekta, denominasyon, every week, iba-ibang simbahan ang pinupuntahan mo. Kung wala si Jesus sa'yo, wala kang buhay. So the biggest problem for many people is not their situation, but separation from life. Kaya ang problema talaga ng tao, hindi yung sitwasyon mo ngayon eh. Medyo kasi mahirap ka, kasi nag-away kayong mag-asawa, magulo ang iyong sitwasyon, barangay nyo magulo ang kinalalagyan ng inyong pamilya. Hindi yun eh, hindi yung sitwasyon mo ang problema. Nakikinig kayo? Hello? Kundi ang problema talaga ay yung buhay. Wala kang buhay. Kanya kayo? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ulitin natin, John 10:10 letter B, na parito ako. May dahilan yung pagparito ng Panginoong Yesus. May dahilan bakit siya na ipinanganak dito sa lupa. May dahilan bakit may kapaskuhan. Upang magbigay ng buhay. At hindi lang basta buhay, buhay na isang masagana at ganap. So what does abundant life really mean? Bago natin puntahan yung, paano nga ba magkamit ng buhay na ito? What does abundant life really mean? Abundance is not quantity, it is quality. Okay, so pag sinabing abundant life, hindi ibig sabihin, meron kang 10 sasakyan, meron kang 5 mansyon, may 3 jet, baka congressman ka pag ganun. Kasama ka sa flood control project. Hindi pag sinabi ng Panginoong Yesus na parito ako para magbigay ng buhay na masagana, ay hindi ibig sabihin maraming pagpapalang meron ka. Kundi yung kwalidad ng buhay na minsan kahit ang pagkain nyo'y simple lang. Hello? Kahit wala kang bagong damit sa Kapaskuhan, kahit walang kasama sa bahay kasi nasa trabaho ka maaari tuwing sa araw ng Kapaskuhan, pero yung quality ng buhay mo masaya.
Hello? Nagkakagulo ang mundo pero ikaw ay mapayapa. Amen. Hindi sila makatulog, ikaw naman, sarap ng tulog mo. May kausap ako rito? Alam mong iiwanan ka ng ibang tao, pero alam mo merong Diyos na hindi ka iiwanan ni pababayaan man. That's a quality life. Simple man ang buhay. Amen. Hindi man magara ang bahay ninyo, pamilya. Pero yung bahay nyo na may punong-puno ng kasiyahan, kagalakan, kapayapaan. Yun yung ibinibigay ng Panginoong Hesus. Hello? Sabi nga natin, kahit simple lang yung pagkain nyo. Tuyo lang, sausawan nyo'y sinigang. Ang ulam nyo'y bagoong, sausawan ay kare-kare. Di ba? Simple lang. Pero masaya ang buhay. Amen? Yun yung ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. Now, sabi niya, naparito ko para magbigay. Ngayon ang tanong, how do we receive this gift of life? Sinong gusto niyan? Yung hindi naman masyadong masagala, pero hindi ka pinagkukulang ni Lord. Sa panahon ng bayaran, makapagbabayad ka. Hello? Hindi naman kayo ginugutom ni Lord. Tumataba ka pa nga eh. Amen? Abundant life. Yung buhay na alam mong connected ka kay Lord, naririnig mo siya, nararamdaman mo siya, pinangungunahan ka ng Panginoon. Si Jesus ay buhay sa'yo. Pero paano ito makukuha? Paano ito makakamit? 1 John 5 verse 12. Simple lang din ang sinagot ng Bible. Whoever has the Son has life. Anong sabi diyan? Anong sabi diyan mga kapatid? Whoever, ang sino man. So hindi sinabing anong lahi. Hindi sinabing anong edukasyon. Nandiyan kayo? Ang sino man has the Son. Kung ang anak ng Diyos ay nasa sayo, may buhay ka. Para magkamit ng buhay, kailangan nasa sayo si Kristo. Because whoever does not have God's Son, does not have life. Naintindihan niyo ba yun? Simple yung ating pinag-uusapan dito, pero very biblical mga kapatid. At lalo ngayong Kapaskuhan, kung meron man tayong hihingin kay Lord, na lalo nating maunawaan at ma-enjoy, walang iba kuning buhay mula sa Diyos. Kasi ang katotohanan, pwede kang maging aktibo sa loob ng church. Pwede aktibo ka sa mga J-group, sa mga fellowship. Ikaw ay nasa relihiyon, pero wala ka pa rin buhay. May kausap ako rito? Tingnan mo yung katabi mo nga kung may buhay. Kung buhay nga yan, mula kay Lord, ngitian mo. Ano sinabi ng Bible? Whoever has the Son, has life. Ang sino mang nasa sayo ang anak ng Diyos, ikaw ay may buhay. Pero kung wala si Jesus sayo, kahit mayaman ka pa, kahit sikat ka pa, may kausap ba ako rito? Kahit na ikaw ay mataas sa tungkulin sa kumpanya, kung wala si Jesus sa'yo, hello? Wala kang buhay. So life is not what you have. Life is who you have. Sabi mo sa katabi mo, life is not what you have. Because life is who you have. Sino ang nasa sayo? Nasa sayo ba si Jesus? Hello? Nasa sayo ba talaga ang anak ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesus? Anong sabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 23? The gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Anong sabi diyan? Ang regalo ng Diyos na walang hanggang buhay ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So walang ibang daan, walang ibang paraan para magkamit ka ng buhay. Kahit hanapin mo yan sa barkada mo, hindi mo makukuha yan. Kahit hanapin mo yan, magpagal ka ng magpagal sa kakatrabaho, magkaroon ka man ng milyon-milyong pera. Kung wala si Jesus sa'yo, please understand, wala kang buhay. Kaya may mga tao,
di ba? Lumalakad gabi-gabi, pero parang hindi alam kung saan pupunta. Hindi alam kung anong purpose nila. Hello? Kain naman ng kain, pero parang hindi nabubusog. Bili ng material na gusto nila. Palit ng cellphone. Kakalabas lang ng 16, may 17. Abangan nyo, magkakaroon na ng 18. Pagtapos ng 18, iPhone 19. At di magtatagal, magkakaroon ng iPhone 20. Walang katapusan yan. Nandiyan kayo? Kahit makuha mo lahat ng bagay na yan, kung wala si Jesus sa'yo, wala kang buhay. Hello? So, anong ibig sabihin? Life is a gift, not a reward. Ang buhay ay regalo. Hindi yan nakuha mo dahil nagpursigi ka. Regalo ng Diyos sa'yo yan. You don't work for life. You don't deserve life. You receive life by faith. Kasi ang regalo ng Diyos ay libre. Libre ibinibigay. Biruin mo yon. Ang mahal-mahal ng iPhone, ang mahal-mahal ng kotse, ng TV, ng mga material na bagay na gusto mo, pero kahit makamit mo pala, hindi ka pa rin masasapatan, hindi ka pa rin makakaroon ng kahulugan ng buhay. Pero binibigay ng Diyos sa magitan ng Panginoong Yesus ay buhay na kapag nasa sayo yan, hallelujah! Amen? May buhay kang ganap. Now, ito ngayon, yung malalim na version nito ngayon. Andiyan kayo? Pastor, Kristiyano naman ako. Born again Christian. Ang tagal ko nang sa church. Tagal ko nang umaating. Tagal ko nga narinig yan, John 10:10. Kahit malibaliktarin ko yan, kabisado ko na yan eh. Then why we struggle to experience this life from Jesus? Maging honest lang tayo. Ang daling kabisaduhin ng John 10:10. I came to give life, life that is full and abundant. Alam natin, naunawaan natin na kay Jesus ang buhay. Pero yung to experience, bakit ang hirap? Kasi bakit? Punong-puno pa rin tayo ng struggle. Ilang beses ko nang nagkaroon ng mga nakausap na mga manggagawa. Totoo lang, maging sa church na ito, yung salitang, Pastor, pagod na ako. Pastor, ayoko na. Wala na akong joy sa pagsiserve. Ikaw sa bako rito? Nade-drain na. Hindi backslider na sa church. Wala namang ginawang kasalanan. Pero parang pagod sa buhay. Oh, may ikaw sa bako rito ngayon? Hello? Gusto niyo ang sagot? Paano nga ba makakamit yung buhay na binibigay ni Jesus? Buhay na ganap at buhay na kasiya-siya? Hindi lang yung ma-born again ka, kasi born again na kayo, marami rito eh. Nakilala nyo na si Jesus bilang Diyos at Panginoon ng inyong buhay. Pero paano nga ba makakamit yung sinasabi ni Jesus na naparito ko para magbigay ng buhay, buhay na ganap at buhay na kasiya-siya? Kasi totoo lang, maraming Kristiyano nahihirapan ma-experience yan. Nandiyan kayo? Malinaw ding sinagot ng Panginoong Jesus kung papaano. Okay? Matthew 16 verse 25. Can we read it all together? 1, 2, 3, go. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, will find it. Okay, basahin ko ulit ha. If you try to hang on to your life, this is the problem of many Christians. That's why you don't experience totally the life that Jesus is giving. The reason that why He came to give life, because you are always hanging on to your own life. Ang sagot, para makamit yung buhay na binibigay ng Panginoong Yesus, is to let go your life. Madaling pakinggan. Nandiyan kayo? Hello?
Parang andaling sabihin, pero sabi ng Panginoong Jesus, the more na hinahawakan mong buhay mo, lalo kang nawawalan ng buhay. Pero ang sino mang magbibigay ng buhay alang-alang sa akin, ang magkakamit ng buhay. So anong ibig sabihin? You have to let go the control of your life. Hello? Yan ang struggle ng maraming Kristiyano. Because let go life means that the Christian life is not about trying harder, performing better, or fixing yourself. It is about letting go of self-effort and allowing Christ to live through you. Naintindihan niyo ba yun? Oh, please, magkaroon tayo ng revelation kay Lord sa oras na ito. Kasi sabi ng Panginoong Hesus na parito ko para magbigay ng buhay. Buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Pero alam natin yung talatang yan. Alam natin si Jesus ang buhay. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya mismo ang buhay. Yung nawalang buhay kay Eva at Adan, ang sagot ay ang ating Panginoong Jesus. Nakilala natin siya, tinanggap natin siya sa ating buhay, nagkaroon na tayo ngayon ng relasyon sa Diyos. Pero bakit yung buhay na masagana, yung buhay na mapayapa, yung buhay na kahit may problema, parang nag-go ka pa rin, lumalabang ka pa rin, parang di natin nararanasan yung buhay na yon. Kasi ang problema ng maraming tao, you don't let go of your life. Ikaw pa rin ang nagko-control ng buhay mo. Hello? Parang isang babaeng nalulunod. Hingi ng tulong. Marami ang mga kaibigan pumunta sa kanya. Pero yung mga pumupunta, pinagsisipa niya kasi nga nalulunod siya eh. Kaya alis yung tumulong. May inasan na namang tumulong. Pero pag tinutulungan na siya, parehas silang malulunod. May nagbabantay na isang marunong magsagip. Hinintay niya munang mapagod yung babae at mag-let go. Sa kanya tinulungan. Kasi hindi niya masasagip ito hanggat hindi niya pinapayagang tulungan siya. Nandiyan kayo? May kausaba ko rito? Kaya ang sikreto ng magkaroon ng buhay is you have to let go of your life. Again, hindi madali yun. Kasi gusto natin, control natin ang araw-araw. Control natin paano tayo kakain. Anong ibibihis natin. Naalala yung sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6, huwag mong iisipin ano ang iyong bibihisin. Huwag mong iisipin paano kakakain. Sapagkat mas mahalaga ang buhay. Hello? Nandiyan kayo? Ang problema natin kasi gusto natin ng control. Kaya nahihirapan tayo sa buhay kasi hindi tayo nagtitiwala sa may hawak talaga ng buhay. So receiving life is not trying harder. It is trusting deeper. Nandiyan kayo? Hindi yung tinatry mo, kundi lubusan kang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay sa atin. Kasi ang katotohanan ito, tingkay natin sa aking mga kapatid, Jesus did not come to assist your old life. He came to exchange it with His life. Hindi siya narito para i-assist yung buhay mo eh. Kasi minsan tingin natin, nandiyan ang Diyos para i-assist ka sa gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya panalangin ng marami, Lord, pupunta po ako sa ganito, tulungan niyo po ako. Panginoon, Lord, magnanakaw ako ng cellphone, tulungan mo ako, huwag akong mahuli ng pulis. Nandiyan kayo? Lord, mabubuko na ako ng isang girlfriend ko, Lord. Sana huwag akong mabuko, Lord. Para tatlo-tatlo pa rin sila. Kanya kayo? Ang tingin natin sa Diyos, tulungan ka lang, i-assist ka sa buhay mo. May kausap ako rito? Pero katotohanan, naparito siya para tanggalin yung control ng buhay mo at siya na ang mag-control ng buhay mo. Hindi na yung kalooban mo masunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Gusto mo magkamit ang buhay mula kay Lord, the more na ikaw ang humahawak niyan, nawawalan ka ng buhay.
the more na ibinibigay mo naman ang buhay mo sa Diyos, lalo ka nagkakamit ng buhay. So ang sagot, para magkamit ng buhay na regalo ng Diyos sa magitan ng Panginoong Yesus, let go. Sabi sa katabi mo, let go. Ulitin mo, sabi mo, let go. Let go of striving. Minsan akala natin, ibe-bless tayo kasi ang dami nating ibinigay. Nandiyan kayo? Akala natin, lalo tayong mamamahal ng Diyos kasi nag-fasting and prayer tayo. Ginagawa natin yan, ang manalangin, mag-ayuno, ang magbigay, hindi para madagdagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Religion yan, kaya tayo pagod eh. Ikaw sa bako rito? Kaya parang wala kang buhay. Hindi tayo nagkakamit ng buhay para ini-strive natin ito. Regalo ng Diyos yan. At hanggat hindi mo nilelet go, parang sa isang regalo yan eh. Binigyan ka na ng bagong mesa, pero ayaw mo pa rin pakawalan itong luma. Kanya kayo? Meron nang iniaalok na bago ang Diyos sa'yo. Mas maganda, mas mataas. Ito yung mesa mo, hirap na hirap ka eh. You have to let go. Yung meron ka. Yung control. Nandiyan kayo, you have to let go of that control. Pakipindot, you have to let go of striving. Hindi mo pinipilit mahalin ka ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Bagkus mahal ka na niya. Maintindihan niyo yan ha? Hindi mo pinipilit na mahalin ka ng Diyos, kundi mahal ka na niya. Hindi ka pa nga nakakakilala sa Kanya, nasa kasalanan ka pa, mahal ka na ng Diyos. Lalo ngayon, tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo. So let go of control. Minsan hirap na hirap tayo sa buhay. Bakit? Ikaw ang nasusunod eh. Kita niyo maraming tao, para magkaroon ng buhay na masagana, ginawa lahat, magtrabaho ng ganito, ganyan, ginagawang umaga, ang gabi, ginagawang umaga, kakatrabaho, pero wala pa rin. Ikaw sa bako rito? Gusto mong kontrolin ang asawa mo, damo na kinokontrol mo ang asawa mo, damo naman naggagalit sa'yo. Damo na kinokontrol mo ang anak mo, damo naman mag-rebelde sa'yo. Damo mong ikaw ang gusto makontrol sa future mo. Ikaw sa bako rito? Damo na di-disappoint ang tao. Hello? So ulitin mo, let go of control. You let go of fear. May mga bagay na kinatatakot mo sa buhay. Sabi nga ng Panginoon Diyos, inuulit ko yung sinabi ng Panginoong Jesus, wag mong aalalahanin na kakainin mo, ang bibihisin mo. Kung yung mga halaman hindi marunong maghabi, hindi marunong gumawa ng sariling damit, ay pinagbibihis ng Diyos ng napakagandang damit, higit pa sa dinamit ni Solomon. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Huwag mong iisipin ang iyong kakainin kung ang mga ibon sa parang hindi marunong magsitanim. May ibon bang marunong magtanim? Wala. Pero pinapakain ng Diyos. Ikaw pa kaya na anak niya? Mas mahalaga ka sa ibon. Mas mahalaga ang buhay. At sino yun? Ang Panginoong Yesus yung buhay na yon. Kasi damo na nabubuhay ka sa control, sa fear. Kahit Kristiyano ka, nahirapan ka sa buhay. Ulitin mo, sabihin ko, let go. Let go yung salitang, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Kundi kaya ito ng Diyos. Hindi ikaw. Damo na ikaw ang gumagawa, palpak. And you say, Jesus, ikaw na. Ikaw nang bahala. Panginoong Yesus, I give everything to you. I trust in you. Parang sinabi ng Panginoong Yesus, not my will be done, but your will be done. At the more you let go sa lahat ng bagay na ikaw ang kumokontrol, the more na nagkakamit ka ng buhay. Kaya sasabihin mo isang araw, sinabi ni Pablo, kung nabubuhay ako ngayon, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi nabubuhay ako para sa Panginoong Yesus. Bakit sabi ng John 10:10, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. And that is the gift of Jesus. Tayong lahat ay tumayo. To be honest,
Lahat po tayo may struggle sa buhay. Tingnan mo yung kanan katabi mo. Sige, kanan kaliwa. Lahat yan may struggle. Lahat tayo. We have our own struggles in life. Kahit Kristiyano na, iba't ibang mukha ng struggle. Struggle sa pinansyal, magpapasko. Ano kaya ang magiging aming handaan, Noche Buena? Ano ang regalo ko sa aking mga inaanak? Kaya yung iba, grabe ko maghingi ng ng patunay na inaanak niya yung kanyang inaanak. Kailangan merong birth certificate, pirmado niya. May picture. Lahat tayo may kanya-kanyang struggle. Sino rito aamin na may struggle din siya sa buhay? Ang susi, let go. If you already have Jesus in your heart, you already receive Jesus as your Lord and Savior, ang sunod mo kailangan gawin, you let go of your life. Hindi yung walwal ka na sa buhay, hindi yun ang ibig sabihin. Hindi yung pag-isip mo sa umaga, Lord, bahala ka na, tatalon ako sa building na ito, bahala ka, saluhin mo ko. Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Hello? Kundi you trust God every day. You trust God kahit sa maliliit na bagay. You let go of control. Lord, di ko kayang kontrolin ang isip ng asawa ko, bahala ka sa kanya. Lord, di ko kayang kontrolin ang aking anak, Lord, bahala ka sa kanya. Hindi ko kayang kontrolin ang kinabukasan ko. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Dahil the more na ikaw ang nagko-control ng iyong buhay, lalo kang mawawalan ng buhay. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give your life for Jesus, you'll find life. And as we worship the Lord, I believe na ngungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Anong tingin mo sa buhay? Tungkol ba ito sa dami ng material na bagay na meron ka? Kaya pala sinabi rin ng Panginoong Jesus, ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera. Amen. O material na bagay. Kahit magkamit ka ng lahat ng bagay na meron sa mundo, kung wala naman si Jesus sa iyo, Yes. walang kabuluhan ang buhay. Amen. Hallelujah. And as we worship the Lord, at this very moment, allow Him to speak to you. Amen. Allow Him, by the power of the Holy Spirit, to convict you right now. Naparito ko, sabi ni Jesus, para magbigay ng buhay, Amen. buhay na ganap, Thank you, Jesus. at buhay na kasiyasiya. Yes, Lord. Hallelujah.